Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose, na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento at atin pong nakumpleto na ang sindi sa 4 na kandila sa korona ng Adbyento. 4 na linggo na tayo po ay sinasamahan at ginagabayan upang mapagnilayan natin ang mga kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin at nang sa ganon, maihanda rin natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesu Kristo. 5 araw na lang, 5 tulog na lang, Pasko na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, Pasko na. So, ready na ba? O ano ba, nagkukumahog pa? Ano na, naghahanap na ba ng matataguan para hindi makita? Pero sa ngayon, sa linggong ito, ating pagnilayan ang kwento ni San Jose. At gusto ko pong i-call out, i-shout out ang mga tatay na naririto. Tandaan niyo po, ang pagiging ama at asawa ay isang bokasyon. Pag sinabing bokasyon, yan ang tawag sa inyo ng Panginoon. Kung paanong si Jose, tinawag ng Diyos para maging asawa ni Maria at maging ama ni Jesus. Tinawag. At ito ay nangangailangan ng pagtugon. Sa kwento, ninais ni Jose na hiwalayan si Maria dahil nalaman niya na ito ay buntis na, pero hindi siya ang ama. Hindi siya nakabuntis kay Maria.
pero hindi pa malinaw kay Jose yung kabuuan ng kwento kung bakit at paano nabuntis si Maria. Basta sa kanya, yung damdamin niya, yung kanyang iniisip, bagamat isang matuwid na tao si Jose, binalak niya ng hiwalayan si Maria. Pero ito na nga po, dumating ang anghel ng Panginoon at muli tinawag si Jose at sinabing, huwag kang matakot, pakasalan si Maria. Kapag tinanggap ni Jose ang tawag na ito, siya ay aako ng responsibilidad. Siya ay aako ng isang misyong maging asawa at maging ama. Malinaw po ba? Uy, mga tatay, bukasyon po ninyo yan. Tandaan niyo po, tinawag kayo ng Diyos. At ang Diyos ang pumili sa inyo para maging ama ng inyong pamilya ngayon. Sana mas maliwanag sa atin yun, no? Tinawag kayo para sa pamilyang yan. Kung sakasakali lang naman na medyo nagkakalabuan kayo, hindi kayo nagiging okay, hindi kayo nagiging close sa pamilya, tandaan mo, ikaw ay pinili ng Diyos para dyan. Kaya maganda po na sa puntong ito, no, sa sitwasyon ni Jose, maganda rin na mapagnilayan din natin ang relasyon at ugnayan po natin sa ating mga tatay, sa inyong mga asawa. Ang tanong, kailan niyo huling kinamusta ang inyong tatay? Sa mga asawa dito, kailan niyo huling kinausap ng masinsinan ang inyong asawa? Baka naman, mga brad, baka naman pag kinausap yung tatay kasi maihingiin lang. Pero kailan kayo nag-usap? Yung usap na. Kasi di ba maganda rin naman yung karanasan na nagkakaroon ng pag-uusap ang ama at ang anak. Hindi maganda rin na hindi lang yung tatay ang mangangamusta sa anak. Maganda rin na ang mga anak, kamustahin ninyo ang inyong mga tatay. Nandito man, maswerte kayo kung nandito, pero kung nasa abroad, tawagan nyo naman, i-video call nyo naman. Hindi para humingi ng bagong sapatos, bagong gadget, kundi kausapin nyo naman kasi hindi nyo alam kung anong pinagdaraanan nila sa abroad. Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan nila, yung sa loobin nila. Kasi hindi ko alam, no, bakit ba tayo nasanay na kapag ang lalaki tatahimik lang. Kapag ang lalaki sasarilinin, kikim-kimin lang. Kung ano man ang kanyang mga disappointments, kung ano man yung mga regrets niya, kung ano man yung mga nararamdaman niya. Di ko alam kung saan tayo nagsimula ng ganyan. Kayo, magiging tatay din kayo. Yung mga binata dito, magiging tatay din kayo. Kaya lang, ang nangyayari, kung paano yung ugali ng tatay mo, yun din ang nagiging pattern mo kapag ikaw na ang tatay. Pero kung sisimulan din natin na medyo baguhin yung direksyon, baguhin yung approach, magkakaroon ng pagpapanibago sa atmosphere ng bahay ninyo. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Huwag kang matakot, Jose. Na napakagandang paalala sa mga tatay, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot maging asawa. Huwag kayong matakot maging ama. Minsan kasi yung takot ng mga tatay, idinadaan sa bisyo. Idinadaan sa pag-inom. O kaya naman, dahil walang makausap ang mga tatay, sinong kinakausap? Bote ng San Miguel. Ano po bang iniinom nyo? Chivas Regal? Tanduay. Ano ba? Si Emperador. Yan ang mga kinakausap nila. Kasi walang kumakausap eh. Kung sakali na, ito namang mga nanay na ito, may medyo promeno naman kayo kasi. Paano naman kayo kakausapin? Kakausapin pa lang kayo, bubungangaan nyo na. Try nyo namang
lambingin. Try nyo din kausapin. Medyo matigas lang yan kasi nga, di ba, hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya, anong pinanggalingan, bakit hirap na hirap magbukas. Pero once na mabuksan ng damdamin yan, para maunawaan ninyo, hindi yung lagi na lang tayong nagtatampo sa tatay. Lagi na lang ang tingin natin sa kanila, di ba? Irresponsable, o kaya naman ewan ko, no? Mas dumidistansya kasi tayo sa kanila eh. Pero may panahon pa naman, kaya nga sinasabi, gumising tayo. Mga tatay, gising. Hindi tayo pwedeng masanay na ganito na lang tayo kasi ikaw ang magiging pattern ng iyong mga anak kapag sila ay nagkaroon ng pamilya. Sa ayaw at sa gusto nila, maa-adapt nila ang kanilang naranasan sa iyo. Kahit pa galit kayo sa kanila, maa-adapt niyo yan. Pero kung di tayo, yun nga, no? Kung di tayo gigising ngayon. Nalalapit na ang Pasko, ilang araw na lang. Ang mga tatay naman, hindi naman yan naghahangad ng mga bagong damit, bagong sapatos, para sa kanila. Kasi ang kaligayahan ng mga tatay, yung may maibigay sila sa pamilya. Pero malaking bagay, kung pagdating ng Pasko o bago man lang magpasko, makamusta nyo man lang sila. Matapik nyo man lang yung kanilang balikan o kung kaya, yakapin nyo naman. Yun na lang yung regalo ninyo na maibibigay na magpapasaya sa kanila. Hindi mo lang alam yan, pero magpapasaya yan sa kanila. Yung simpleng yakap, simpleng pagbati, malaking bagay yan sa kanila. O, mga asawa, huwag nyo nang bungangaan naman, ha? O, magpahinga rin kayo kasi. Kayo naman Kaya sa obserbasyon ko, no, kaya maagang namamatay yung mga tatay kasi tahimik lang. Yung mga nanay, ang haba ng buhay kasi bunganga ng bunganga. Kasi nag-i-express di ba? Kaya kung ayaw nyo mabiyuda ng maaga, kausapin nyo na. Pagsalitain nyo na yan. Pero hamon din para sa mga anak na naririto, i-surprise naman ang inyong mga tatay. Ipagdasal ninyo, no? Lumapit kayo kay San Jose na ang inyong mga tatay mas maging matapang, mas maging matatag, lalong-lalo na sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Unawain niyo rin ang kanila pong damdamin. Amen?